Meron kayong linabas po na babala na pag ganitong panahon, holiday season, tumataas po talaga yung mga online scam. Kayo na po magkwento po sa amin bakit pag ganitong holiday season tumataas, ano po yung mga dapat namin na iwasan o tignan, ano po ang sa tingin nyo, no? Bakit tumataas ang kaso po ng mga online scam pag holiday season? Yes po ma'am, tama po kayo. Hindi nga po naiiwasan po sa mga panahon. Sa panahon po ngayon na holiday season po ang pagtaas po ng online scam. Ito po ay marahil ay per month na at karaniwan po na dahilan po rito ay ang ilan po sa ating mga kababayan ang mga aktibong namimili at nagpapadala ng pera at gusto rin pong magkaroon ng karagdagang kita. Kaya naman po mas madali po sa mga scammer na magtago sa likod po ng mga peking promo deals, flash sales, at mga iba pa pong mga holiday greetings. Bukod po dito, mas abala din po ang ating mga kababayan kaya hindi po agad nila napapansin ang mga red flags tulad po ng mga nabanggit ko po kanina na mga peking promo deals at offers, peking links, at mga kahinahinarang accounts at mga ilan din pong mga biglaang mensahe tungkol po sa mga deliveries or prices na meron pong mga too good to be true na offers. At ilan nga po sa, kaya paalala din po natin sa ating mga kababayan po na lagi pong mag-iingat sa mga transaction, online transaction nila at mga interaction na rin po para po maiwasan din po natin ang mabiktima po ng mga ganitong uri po ng mga scams online. Ma'am, base po sa inyong datos din, ito basahin ko po ha, online selling scams po, nagkaroon po ng 1,630 cases nitong 2025 lamang. Bakit po paulit-ulit itong nangyayari taon-taon? Hindi po ba natin talaga ma-aksyonan? May systematic errors po ba tayo? Hindi pa po na-address kasi ito, natandaan natin, nagkaroon ng pandemic nga na surge ng mga scams. Bakit hanggang ngayon po ay tila paulit-ulit, hindi nababago, walang pagbabago at tumataas pa? Katulad nga po na nabanggit ko po kanina po ma'am, karaniwan po na dahilan po ng ating pong mga kababayan na gumagawa po ng mga ganitong scams po ay ang pagkakaroon po ng karagdagang kita. Karaniwan po ay nagpapanggap po sila ng mga seller. Kagaya nga po ngayon, marami na pong mga kababayan natin ang nahuhumaling sa mga online shoppings. Kaya tinitake advantage po ng mga cybercriminals itong opportunity na po na ito para po makapanloko po ng ating pong mga kababayan. Nagpapanggap po sila ng mga sellers, gumagamit po ng mga fake online shops, bogus na marketplace profiles at iba pa po mga social media pages. Nagpo-post po sila ng mga too good to be true na offers, may mga murang gadgets, appliances at iba pa pong mga holiday items na nakakapag-engganyo po sa ating mga kababayan na bumili po. At ilan po sa mga ginagawa po nila ay nag-upload po sila ng mga cybercriminals po ay nag-upload po sila ng mga stolen photos ng mga produkto na pwede pong makapang-engganyo sa ating mga kababayan at bumili po sa kanila. At karaniwan po ay pag nakakausap po sila ng mga buyer ay humingi po sila ng down payment and pressure po nila na mayroon daw pong limited slots na lang po, konti na lang pong available na products at kung hindi po sila bibili ay maaari pong maubusan na po. At pagkatapos naman po, kung minsan po ay kapag nakapagbayad na po ang mga biktima at bigla na lang din po sila nawawala, binablock po nila yung mga victims nila para hindi po sila makontak at mahingan po ng parang refund po dahil po sa mga mali nilang pinapadalang mga items.